Si dens kuchun and dens baugid nansi. And dens tineti richo bizadne. Eji, jaran ki ikagiji JTXA yans te hain isi. Tijafti iski di kin hong. And then ki di ekitise. And then iban ni tiet Aloy kwesiki sik samang bizid aswang. Hai crashuti vailan. Nita ni tigags enough trong dens tidis chuigi. Not tidengalin yes kon ni essence dedivo mu. And then zivihi and as das si. Azens fake kwesti. Lis dident gibin yans tikidit sen si kimtin. Mo vui chiguti kikatnant. Sai likuchuin kadinti tid. Sinratrong yusang didens dzath dil trong dindis. Est kasi tui das ats by gi jede. By bani, by dident conquesi isu radi truinthit. Strong pieces kadiki si viditisi giyidse. Maya. CBECDA dinde tidai and then das fara PSKDN. Etuthin nidas haidinti medye kakue. Trong walumpuse stay, BSS nihi, denden hid chapyan CE. And then chick to TA gang advanced TATACE tiek at sat CA sin emans. And then ku ganf chui, ni kwai CE kon ni tenth asad mai. Sa ilas bingay trong kiid jedini, ningita pienth death anton et. Nubisaf ange kwai siki TATF ti trong fim ane. Esh ray ni iskoi, bitistik saf kin hong bas yik di saf si manv no. Sincho chod mangs isivay ko choin aswang, gangs ti iti vailan. Nakatira ako sa isang napakagandang bahay. Ang mga kristal na ilaw, ang walang katapusang mga mesa ng handaan, ang mamahaling damit. Ngunit iyon lamang ang simula ng isang bangungot. Dahil hindi nagtagal ang yaman na iyon. Naalis ito sa isang kisap mata, at nahulog ako sa ilalim ng lipunan kung saan ang kahirapan ay hindi lamang gutom, kundi isang pangusap din. Impyerno dito mismo sa lupa. Sa dilim, nagbulungan ang mga tao ng pangalan. Aswang. Isang sinaunang halimaw mula sa mga nayon ng Timog Silangang Asya. Sa araw, nagtago sila tulad ng mga ordinaryong tao. Sa gabi, pinaghiwalay nila ang kanilang mga ulo mula sa kanilang mga katawan, kinakaladkad ang kanilang mga bituka, lumilipad sa hangin sa paghahanap ng sariwang dugo. Sa Thailand, tinawag itong krasyu. Ngunit ang katotohanan ay mas nakakatakot. Hindi isang mandaragit na halimaw. Ngunit ang mga taong ginawang mga kasangkapan ang mga alamat upang pagtakpan ang kanilang mga krimen. Nang gabing iyon nakakita ako ng mga higanting truck. Hindi nagdadala ng mga ordinaryong kalakal. Sa loob ay may selyadong mga kahon na gawa sa kahoy, sapat ang haba at lapad para hawakan ng isang bata. Ang mga lalagyang ito ay bumalik sa katahimikan. Walang nagtanong, walang nangahas tumingin. Ngunit alam ko, hindi lamang nila dinala ang kadiliman mula sa hangganan ng Thai, kundi pati na rin ang mga batang kaluluwa na nakakulong. At saka nakilala ko si Maya. Isang maliit na babae, ang kanyang mga mata ay malinaw ngunit kakaibang malalim. Ngumiti si Maya, hinawakan ang kamay ko at bumulong. Kuya, nakita kong paparating na. Magkakaroon ng dugo. Magkakaroon ng mga halimaw. At isang araw kailangan nating pumili, tumakas o harapin. Isang lamig ang dumaloy sa aking gulugod. Dahil paano malalaman ng isang bata kung ano ang malapit nang mangyari? Maya, inosente, marupok. Ngunit marahil siya ang susi upang mabuksan ang pinto humahantong sa katotohanan na walang sinuman ang nangahas na harapin. Noong gabing iyon nagsimula ang aking paglalakbay. Mula sa isang lalaking nakatikim ng kayamanan hanggang sa mundo ng dugo, mga halimaw at pagkakanulo. Ang kwentong ito ay hindi para sa mahina ng puso. Noong gabing iyon mayroong higit pa sa paninda. Nakita ko sila, ang mga bata. Ang takot na mga mata, ang nanginginig na mga kamay, ang mga pinipigilang paghinga na parang ang pag-iyak ay maaaring parusahan. Sila ay pinag-uri-uri. Isang hilera, dinala sa hangganan ng Thai, ibinenta sa mga may pera.
Isang hilera, itinatago para sa sapilitang paggawa, walang bayad, walang bukas. Ang iba walang nakakaalam. Nawala sila na para bang hindi sila umiral. Hindi lang ito kwento sa malayong isla. Ito ay isang pandaigdigang katotohanan. Sa Amerika, libu-libong bata ang nawawala bawat taon. Sa Asia, Africa, South America ang mga numero ay mas kakilakilabot. Tinatawag natin itong human trafficking. Ngunit para sa mga nasa likod nito, ito ay isang industriya lamang. Isang industriya ng dugo, luha at mga bangkay. Sa nakakabinging katahimikan nagsalita si Maya. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit umaalinggaw na parang sumpa. Kuya, may mamamatay ngayong gabi. Hindi isa kundi dalawa. Dadaloy ang dugo sa sahig na gawa sa kahoy. At ang mga halimaw ay makakahanap ng kanilang daan dito. Natigilan ang barkada. Paano malalaman ng isang bata ang tungkol sa kamatayan? Ginawa lang ba niya ito para mabuhay? O siya ba ay isang link sa kadiliman? Nakasiksik kami sa mga kinakalawang na bangka, patungo sa Thailand. Ang amoy ng gasolina na maihalong amoy ng tuyong dugo, ang ingay ng mga bata na umuungol sa gabi. Ang amo na si Gambao ay nakatayo sa busog, ang kanyang mga mata ay malamig, ang kanyang latigo sa kanyang kamay. Sa malayong baybayin ang Kingpin, na kinatatakutan ng lahat, ay pinagmamasdan silang lahat na may mga mata na kasing tulis ng mga kutsilyo. Hindi nila kailangan ng mga halimaw para magpakalat ng takot. Sapagkat ang kalupitan ng mga tao ay sapat na upang palamigin ang dugo sa kanilang mga ugat. Noong gabing iyon, nahaharap ako sa isang pagpipilian. Upang manatiling tahimik, upang mabuhay tulad ng iba. O kaya ihumakbang pasulong, upang protektahan ang mga bata, alam na maaari akong patayin kaagad. Sa dilim, tumingin sa akin si Maya, kumikinang ang kanyang mga mata na parang dalawang apoy. Kuya, pumili ka. Kung mananatili kang tahimik bukas, mamamatay ka kasama nila. Nabulunan ako. Dahil alam ko kung minsan ang pinakamalaking kasamaan ay hindi ang pumapatay kundi ang tumatayo at nanonood ng pagdanak ng dugo. Noong gabing iyon nagdesisyon ako. Isang desisyon na nagpabago sa buong buhay ko at ginawa akong isang taong haharap sa mga halimaw, kapwa-tao at hindi makatao. Ang katakutan ng child trafficking, apela sa simpatsya ng mga madlang Amerikano. Ang nakakakilabot na misteryo ni Maya, parehong tagapagligtas at isang malaking tanong. Isang malakas na salungatan sa moral, inilalagay ng madla ang kanilang sarili sa posisyon ng tagapagsalaysay. Ang tensyon, ang paglalakbay sa dagat, ang kalupitan ng Gambao at Kingpin. Sa mamasa-masa na silid, sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng isang oil lamp, isang itim na libro ang inilagay sa harapan ko. Tinawag itong Aklat ng Kadiliman, ang Aklat ng Kadiliman. Makapal ang mga pahina, baluktot ang sulat kamay, nananatili pa rin ang amoy ng pagkabulok na parabang nahinga ng mga nakahawak noon. Sa mga pahinang iyon, nakakita ako ng pamilyar ngunit kakaibang figura. Aswang. Ang mga halimaw ay ikinuwento sa daan-daang mga alamat sa Pilipinas, sa Thailand, sa Cambodia. Hindi sila naiba sa mga vampira sa kulturang kanluranin, ngunit mas malupit at uhaw sa dugo. Sa araw, katulad natin sila. Sa gabi, ang kanilang mga ulo ay hiwalay sa kanilang mga katawan, ang kanilang mga lamang loob ay nakabitin umaaligid sa mga bukid, naghahanap ng sariwang dugo at hindi pa isinisilang ng mga fetus. Nakatira sila sa mga palumpong ng saging na itinuturing ng mga Southeast Asian na buhay at kanlungan ng kasamaan. Tinatawag silang pitani, mga espiritu ng saging. Sa mga Amerikano, maaari mo silang tawaging mga vampira ng tropiko. Pero kung saan ako nakatayo, totoo sila. Habang nanginginig pa ako, habang binubuklat ko ang mga pahina, lumapit si Maya. Nagniningning ang mga mata niya sa dilim. Di mo na kailangang basahin, nakita ko na. Darating ang aswang. Isa sa kanila, pipiliin ka. Bahagya akong kinilig. Maya, ang inosenteng bata pa rin, ngunit ang kanyang mga propetikong salita ay parang isang kutsilyong tumatama sa aking isipan. Ang tanong ay patuloy na kumakatok sa aking ulo. Si Maya ba ang ating tagapagligtas o isang pang-akit lamang ng kadiliman? Noong gabing iyon, sinubukan namin ang aming tanging pag-asa, pangontra. Ito ay mga anting-anting, mga balaraw na nakabalot sa pilak, wormwood, at mga bato na pininturahan ng mga spelling ng dugo. Ang tanging sandata na makapagpapahina sa aswang.
Nang lumitaw ang halimaw ito ay sumugod na parang hangin, ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula, ang kanyang mahabang dila ay tumutulo ng dugo. Isang pilak na slash, ito ay napaungol, lumipad pabalik. Alam namin gumana ang pangontra. Ngunit saglit lamang. Dahil hindi madaling natalo ang aswang. Pansamantala lang itong humina pagkatapos ay bumalik na mas uhaw sa dugo, mas mabangis. Sa laban na iyon, naiintindihan namin ang isang bagay. Ang mga halimaw ay hindi umiiral lamang sa dilim. Nanganong sila sa kasakiman, sa mga human trafficker, sa napakalamig na dugo ng mga taong nag-uutos sa kanila. At para mabuhay kailangan nating lumaban. Hindi lang laban sa aswang. Ngunit laban sa kadiliman sa puso ng mga tao. Akala ko noon ang nanay ko ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Ngunit pagkatapos, nasira ang sikreto. Ang babaeng nagsilang sa akin ay sangkot sa isang organisasyong human trafficking. Hindi lang siya tahimik, siya ay isang link. Ang mga padala, ang mga lalagyan, ang mga nawawalang bata, lahat ay nasa likod nila ng aking ina. At nang mabunyag ang katotohanan, ang puso ko ay nadurog sa 1,000 piraso. Ang pamilya, ang lugar na pinagkatiwalaan ko, naging impyerno. Ngunit hindi doon natapos ang bangungot. Dahil sa dilim, isang pangalan ang umalingaw-ngaw. Kingpin. Hindi lang siya ang pinuno ng human trafficking ring. Kinokontrol din niya ang mga aswang na ginawang supernatural mercenaryo. Isang hukbo ng dugo at takot. Nang siya ay lumitaw, ang lupa ay yumanig, ang hangin ay nagyelo. Ang mga halimaw ay lumuhod sa harap niya na parang mga Diyos. At kami ay nanginginig na biktima lamang na naghihintay na magkawatak-watak. Sumiklab ang labanan. Mga tao, mga halimaw, mga bata na nahuli sa kaguluhan. Nag-flash ang mga silver na kutsilyo, nasunog ang pangontra, tumalsik ang dugo sa sahig na gawa sa kahoy. Ngunit ang presyo ng kalayaan ay masyadong mataas. Pinagmasdan ko ang mga kasama ko na isa-isang bumabagsak. Ang nakakadurog ng puso na hiyawan, ang mga daing ay nawala, nag-iiwan lamang ng malamig na mga silweta. Nagsisiksikan ang mga bata, nanginginig, hindi alam kung iiyak o tatahimik. Tumayo si Maya sa gitna, kumikinang ang kanyang mga mata, alam niya ang lahat, ngunit hindi pa rin mapigilan ang dugo. Sa kaguluhang iyon, hinarap ko ang katotohanan. Mayroong higit pa sa mga halimaw doon. Ang mga halimaw ay dumaan sa mga ugat ng aking pamilya. Ang aking ina ay bahagi ng kadena na ito. Ako ang dugo niya. Nanginginig ako at nagtaka. May kakaiba ba ako sa kanila? Dala ko ba sa loob ko ang kadilimang kinasusuklaman ko? Noong gabing iyon, hindi lang aswang ang inaway ko. Ipinaglaban ko ang aking nakaraan, ang aking pamilya, ang anino na nagpapabigat sa aking puso. At alam ko walang aalis sa lugar na ito nang hindi nasaktan. Noong huling gabi, pinili naming tumakas. Ang isang maliit na grupo, ang mga nabubuhay na bata, si Maya at ako, ay nagsiksikan sa isang nabubulok na bangkang kahoy, patungo sa dagat ng gabi. Sa likod ang mga apoy, ang mga hiyawan ng mga halimaw, at ang mga mata ng mga naiwan namin. Ngunit ang dagat ay hindi kailanman isang ligtas na kanlungan. Mula sa dilim ng mga alon lumabas ang aswang. Sila ay lumundag mula sa langit, mula sa mga alon, ang kanilang mga mata ay kumikinang na pula, ang kanilang mahabang kuko ay pumupunit sa hangin. Sa bawat suntok, isang bata ang naglaho na may kasamang sakal na hiyaw. Natunaw ang dugo sa dagat, pula sa liwanag ng buwan. Lumaban kami sa kalawang na pilak, krudong pangontra. Ang bawat suntok ay binili lamang ng ilang segundo ng buhay. Nakita ko si Kingpin, sumigaw siya ng utos sa mga halimaw, ngunit siya rin ay pinagtaksilan. Bumaling ang aswang sa kanilang Panginoon, parang mga anino lamang ang kanilang sinusunod, hindi isang pinuno. Nahulog si Kingpin, nalunod sa isang unos ng dugo, ngunit hindi naging ligtas sa amin ang kanyang pagkamatay. Nang nabasag pa lang ang langit, iilan na lang ang natitira na hingal sa bangka. Pagod na ako, balot ng dugo ang likod ko, nanlabo ang mata ko sa maalat na ambon. Umupo si Maya sa tabi ko, ang maliit niyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ko. Bumulong siya. Kuya, nakikita ko pa rin itong paparating. Magkakaroon pa ng dugo. Kung saan tayo pupunta ay hindi ang katapusan. Ang digmaang ito ay hindi titigil. Tumingin ako sa kanya, hindi ko alam.
Si Maya ang anghel ng kaligtasan. O ang sumpa na nakatali sa ating kapalaran. Dumadaong ang bangka, tinulungan ang tagapagsalaysay. Si Maya ay diretsong nakatingin sa kamera. Ang kanyang mga mata ay parehong inosente at nakakatakot. Kami ay nailigtas. Ngunit ang pagtaka sa halimaw ay hindi nangangahulugan ng pagtaka sa kadiliman. Dahil ang tunay na kadiliman ay nasa lipunang ito. Sa mga araw-araw na nangangalakal ng mga kaluluwa, sa mga organisasyong nagkukulong pa rin sa mga bata sa mga lalagyan, at sa katahimikan ng mga nakakaalam, ngunit hindi nangahas magsalita. May dala akong sugat na hindi na maghihilom. Parehong pisikal at mental. At alam ko hindi pa tapos ang laban ko.